magpapauli ang yamang mineral ng ating mga kabundukan. Sa buong mundo, pangatlong Pilipinas sa ginto, pang-apat sa copper, at pang-lima pagdating sa nickel. Dahil sa mga nakatagong yamang ito, may mga nagkaka-interest na ito'y bungkalin, ikalakal, at pagkakitaan. Sa aming pagpunta sa Surigao del Norte, mga dump truck at alikabok ang sumalubong sa amin. Nickel ang pangunahing minimina dito na nakukuha mula sa mga iron ore mula sa bundok. Iron Mountain ang tawag sa mga kabundukang ito dahil isa ito sa may pinakamaraming iron deposits hindi lang sa Pilipinas kundi pati na sa buong Asya. Sa unang tingin akalain nyo na may nagkakaingin o kayo nagpapausok sa lugar na iyon, pero alikabok po yan na umaakyat sa hangin dahil dun sa mga pagmimina doon. Yung mga bundok na ito ay hinuhukay at yung mga nahuhukay na lupa ay diretso ibinababa dito sa pantalan na kanilang ginawa. Nakakarga sila sa mga dump truck at ina-unload naman dito sa mga barge na nakadaong dito. Tapos ilo-load ulit nila ito papunta doon sa malalaking barko na babiyahin naman papuntang China, Japan at Australia. Isa lamang kasi ang processing plant ang nickel sa buong bansa na matatagpuan sa Palawan. Kaya mga nakukuhang mineral, inilalabas ng Pilipinas para sa ibang bansa iproseso. At sa laki nga po ng operasyon sa lugar na ito, ang dating bundok na nakikita nyo dito sa aking likuran ay halos mapatag na ngayon. Taong 1995, nang may sa batas ang Philippine Mining Act, itinatakda nito ang polisiya na bukas ang bansa para sa pagmimina. Sa pamamagitan ng mga mineral agreement na ginawad ng pamahalaan sa mga mining companies, binibigyang karapatang minahin at pangalagaan ang mga lugar na itinakda sa kanila. 25 taon nang itinatagal ng permit na ito na maaari ring i-renew sa susunod pang 25 taon. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 400 mining agreements ang binigyang permiso ng pamahalaan. Pero ang pinatag na bundok na ito, bahagi lamang ng mas nakakapanlumo pang pagkasira. Maging ang karagatan, namumula sa putik na dulot ng mga lupang tinatangay ng mga minahan. Mistulang luha mula sa mga sugat na tinamo ng kabundukan. At ang hinagpis na ito, dumaloy na rin maging sa kabuhayan ng pamayanan. Sa Barangay Urbistondo, sa Claver, Surigao del Norte, baka sa kanila kabuhayan ang mga laterite na dulot ng mga minahan. Dati po, gaano kaganda ho itong lugar niya dati? Maganda. Noon dati maganda. Puti ang balas. Ngayon, naging pula na. At saka, hindi na magamit sa ngayon itong dagat. Maputik na. Dati ito ganyan. Kasi dito na kami mangita na magkuha ng mga isda, mga sales. Pero ngayon, naman namin, kitang-kita na ninyo kung mayroon pa ba mabubuhay dito. Dating white sand ang kinatatayuan kong ito dito sa Urbistondo, Claver, Surigao del Norte. Pero sa nakikita nyo po ay puro putik na itong lugar na ito at hanggang sa maabot ng inyong tanaw. Bagamat itinuturing po itong bahagi ng isang marine sanctuary dati, ito na naging itsura ngayon dahil sa walang habas na pagmimina at pagdaos-dos ng mga putik mula sa kabundukan. Maging ang sapa na nooy paliguan at labahan ng mga katutubo, pininsala na rin daw ng laterite. Malinaw ba ito? Buti? Kung dati malinis yung tubig dito, ngayon wala na. Wala na. Naglalaba ho kayo dati dito? Ganyan. Oo, ganyan. Naglalaba. Ganyan, manguha ng isda. Mayroon mga kasili. Mga masakay yun, mga alimango dito sa sapa. Ngayon wala na. Sa dami ng putik na tumambak sa komunidad na ito ay halos masaraduhan na yung kanal na nagsisilbi nilang outlet papuntang dagat. At kung makikita nyo nga rin ho, yung bunganga ng dagat dito, punong-puno na rin ang putik.
Para makabawas dito sa pagkakatambak ng laterite o yung putik na nanggagaling sa mga minahan, inuupahan ng may mga minahan yung mga residente dito ng 4 na piso kada sako para hukayin at isako itong mga putik na tumambak sa lugar na ito. Nang ipakita namin kay Presidential Advisor on Environmental Protection, Nereus Acosta, ang video ng mining operation sa Surigao del Norte sa bayan ng Claver. Oh my God, ano yan? If it violates environmental laws, yun lang, Clean Water Act, violation na yan. So masusunod yung environmental law. Kahit hindi lang muna pag-usapan pa yung protected area, pero violation of environmental laws on clean water. Wala na dapat yan. Itigil mo yan o palinisin mo yan. Actually sa ngayon, habang tayo nag-uusap, nagpadala na kami ng investigating team para i-assess kung talagang mayroon ganong damage. Kasi pag tinanong mo ang mina, dinideny nila eh. Pero sa isang banda, mayroon mga tao na nagsasabing meron. Wala, meron. Tingin nyo ba mababalik pa sa normal yung buhay? Hindi na po. Yung mga bata namin, yung mga apo ko, paano na. Hindi ko matiis magtingin ito. Hindi na kami nabuhay ng madali. Sinabi namin sa mga tao na nandyan sa gobyerno, na paano naman kami dito? Wala naman sa amin na awa. Pero tulad ng mga putik sa kanilang mga ilog at karagatan, ang banta ng pagmimina dumaloy na rin sa kabilang bayan, kabilang na sa ilang protected area. Isang kabundukan ng Mount Hilong-Hilong dito sa Surigao del Sur sa natitirang primary forest sa bansa. Kaya naman Mayo ngayong taon, isa ito sa 9 na dineklarang key biodiversity areas sa bansa. Naiproklama na rin ang 40,000 hektarya nito noong 2009 bilang isang protected watershed forest reserve. Sa kabila ng Presidential Proclamation 1747 na nagdedeklara sa lugar na ito bilang isang watershed protected area, ay patuloy pa rin ang pagmimina. At isa nga po sa patunay ay yung bahagi ng bundok na iyon na malaki na ang nakakalbo. 5 irrigation system ang tatamaan ng mina kung magpapatuloy ito. Sa ilalim ng Mining Act, ipinagbabawal minahin ng mga watershed areas gaya ng Mount Hilong-Hilong. Pero bago pa man daw may proklamang protected area ito, naaprubahan na noong 1993 ang mineral agreement ng Mark Ventures Mining Development Corporation. Pero walang permit ang MMDC mula sa lokal na pamahalaan ng Kantilan. Alangan na bigyan ko sila ng permit na which is nakikita ko naman na yung cost ng pag magmina sila rito ay magkaroon talaga ng damage. Dekada 70 pa umano nang italaga na ng National Water Resource Board ang kanilang watershed area bilang pangunahing pinagkukunan ng inuming tubig at irigasyon sa kanilang mga taniman. Tumangging magpaunlak ng panayam ang MMDC, pero sa sulat na ipinadala nila sa amin, iginit nilang kompleto sila sa lahat ng kailangang primary permit at sumusunod sila sa batas. Ginagawa umano nila ang lahat ng hakbang upang hindi maapektuhan ng mina ang mga watershed area. Git din ng MMDC ang pagtanggap ng mga katutubong manobo sa mina. Nabuta naming nagdiriwang ng kapistahan ang barangay Kabangahan, Kantilan sa Surigao del Sur. Sa barangay na ito, matatagpuan ang mining site ng Mark Ventures Mining Development Corporation o MMDC. Katunayan, ang pondong ginamit sa pista galing mismo sa kumpanya. Dahil sa iba pang serbisyong binibigay sa kanila ng kumpanya, pinili nilang tanggapin ang operasyon ng minahan. Katulad nitong school namin, noon 4 na grade lang. Pero pagpasok ng mina, may high school na. Saka may mga guro na binigyan ng sahod ng may-ari. Malaking tulong daw sa kanilang kabuhayan ng pagkakaroon ng minahan sa kanilang lugar. Kapit sa patalim na talaga, sa pagpayag nila. Ano ang mga livelihood na ibigay na sa gobyerno sa amin doon?
Ngayon, ang sabi naman Katutubo, ang mina nakagbigay natin ng trabaho. Nakita ko talaga na hindi ko talaga susihin yung mga Katutubo ngayon na talagang walang-wala. Sa kabila ng pagtanggap ng ilang katutubo, patuloy pa rin itong tinututulan ng ilang mamamayan ng Kantilan. So it seems that we are selling our own territory even. This is about our food. This is about our water. This is about our lives. Noong nakarang Nobyembre, isang Temporary Environmental Protection Order o TEPO ang inilabas ng korte para ipatigil pansamantala ang operasyon ng minahan. Pero ayon na rin sa sulat na ipinadala ng MMDC sa amin, patuloy ang kanilang operasyon. Binigyan natin ng direktiba yung ating regional office sa Caraga, si Director Insomo, na sundin yung TEPO. Ngayon, kung habang nag-uusap tayo ay nag-ooperate sila, malaman natin kung talagang effective na ang TEPO, effective pa rin ang TEPO o hindi na. Sa ilalim din kasi ng Proclamation 1747, anumang kontratang naaprobahan bagong proklamasyon mananatiling epektibo hanggang sa nakatakdang pagtatapos nito. Kaya sa tunggalian ng mga batas na ito, malaking tanong kung ano na nga ba ang dapat masunod at kung kaninong interes ang dapat manaig. Bakit mahirap intindihin ng pamahalaan? When a people says no, that means no. And so therefore mining should not proceed. Ini-invoke parate national interest. But I ask, whose nation are we talking about? Kaya nga ang sinasabi ni Pangulo at ang administrasyong ito ay linawin na kung saan na yung protected at may delineation na ng mga boundaries na yun, ay kahit sabihin mo pang heavily mineralized yan, no touch yan. Ipapatigil po ba ng administrasyon kung sakaling ito ay protected? Yes. Daang bilyong pisong industriya ng mina sa bansa. Pero kung susuriin, halos barya lamang daw ang nakukuha ng pamahalaan mula sa industriya ng mina. Sa katunayan, ayon sa DNR, sa mahigit 144 na bilyong pisong kita ng mining noong nakaraang taon, 13 milyong piso lamang ang buwis na kinita. Napakaraming incentives, napakaraming perks ang mga mining companies para maingganyo silang pumunta rito. At dahil doon, hindi na naging matimbang. Yung kanilang kinukuha at kinikita ay napakalaki, pero yung dapat na ibinibigay sa gobyerno o nakukolekta niya ay hindi na nakolekta dahil doon sa fundamental flow na yon ng perks na ibinigay sa mga mining companies. Tama kayo. Binibenta mo ng resources natin ng hindi tama. Kulang. Ika nga, kulang. Ang point ko is, sabi nga nila, the mining industry is robust. Ang problema mo, asa naman ang share ng gobyerno? Mapaisla, karagatan, o kabundukan, hindi may kakailang malaki na naging epekto ng maling gawin ng tao sa mga likas yaman para lang kumita. Sapat ba ang proteksyon na ibinibigay ng batas para sa ating kalikasan? Kulang pa rin, pero mas malaking pagkukulang, Karen, pagpapatupad ng batas. Alam mo nga, masakit minsan kapag dineklara mong protected ang isang area, mas nauubos pa yung mga puno ron. Dahil wala na nagbabantay, wala nang nagmamalasakit, at wala naman tayong pera para padamihin. Sustainable development is a major challenge to governance. And we are facing the challenge. At kami, kung po pwede, we will never allow development at expense of environment. Marahil kailangan ng pagunlad upang matugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Pero mahalaga rin na masigurong maprotektahan ang mga likas yamang na una na nating nadatnan. Dahil baka dumating ang araw na ang mga kinita nating pakinabang hindi matumbasan ang paniningil ng kalikasan. Ako si Maki Pulido. Ako si Jigo Manikad at itong nakatala sa aming Reporter's Notebook.